Mariing itinanggi ni Paul Lee, isa sa mga incorporator ng Infinite Us, ang mga aligasyon at giniit na walang katotohanan ang akusasyon ni Senator Francis Tolentino. No, and actually I don't really know those information aside from yesterday in the hearing. Dito nagpahayag din ang legal counsel ng Infinite Us Marketing Solutions Inc. na si Attorney Roberto Labe Jr. na walang sapat na basehan para isailalim si Lee sa Commonwealth Act No. 616 na may kinalaman sa espionage at treason. We are a legitimate corporation and we wanted to come out clean. And as mentioned by Paul Lee, he is an ordinary businessman and he doesn't want, the corporation doesn't engage into any form of politics. Binigyan din ng kampo ni Lee na wala rin siyang anumang koneksyon sa mga dating individual na pinaghihinalaang espiya sa bansa. Giit pa ng kanyang abogado na ang mga aktibidad ni Lee ay legal at hindi kailanman umabot sa antas ng pagtataksil sa bansa. Anila sa mga inilabas na dokumento, walang nakitang ebidensyang nag-uugnay kay Lee sa mga operasyon ng dayuhang gobyerno. Dagdag pa ng kanyang abogado, malinaw ang mga akusasyon ay batay lamang sa hinala at hindi sa konkretong ebidensya. Kaya't nananawagan si Lee na itigil na ang maling impormasyon at bigyan diin ang due process sa ilalim ng batas. Samantala, tiwala naman ang kanyang kampo na mapapawalang sala siya sa lalong madaling panahon. We are fully cooperating with the current investigation being conducted by NBI. Bunsod nito, nagbigay paalala ang abogado na dapat maging matapat si Senator Francis Tolentino sa kanyang mga paratang laban sa kanilang kumpanya. Aniya, ang mga akusasyong may kaugnay sa pakikipagsabuatan sa banyagang gobyerno ay hindi basta-basta at dapat pinag-iisipang mabuti, lalo't may epekto ito sa diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at China. Samantala, ang paglilinaw na ito ay tugon sa pahayag ni Tolentino na maaaring makasuhan ng treason ang kumpanya dahil sa umano'y pakikipag-ugnayan nito sa Chinese Embassy para sa pagpapalaganap ng pro-China na propaganda sa bansa. Pahayag pa ng abogado ni Lee, nararapat na ang Department of Foreign Affairs o DFA at iba pang ahensya ng pamahalaan ang humawak sa ganitong sensitibong issue imbes na ilabas sa publiko. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.